Panginoong Hesukristo. Uupo na po ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Salamat sa Diyos at naandito na tayo sa ikalawang araw ng ating simbang gabi. So, ang ilan sa inyo ay wala dito nung una. At mabuti at nakahabol. At ngayon naman, marami sa atin ang perfect attendance pa. Salamat sa Diyos. Mahaba-haba pa yung ating paglalakbay. At inaasap pa rin natin ang ating paghahanda sa Kapaskuhan. Siguro hindi lingid sa atin, katulad din siguro sa naramdaman ko noong unang panahon, pag ako ay nagsisimba sa ikalawang araw ng simbang gabi, ito palagi ang maririnig natin, ang katakot-takot na dami ng pangalan na binabanggit. Naisip ko noon, ano pakialam ko diyan? Ang dami pangalan, hindi ko makilala. Kilala niyo ba sila? Ako rin hindi ko kilala. Iilan lang ang kakilala natin. Pero, sadya, inilagay ni San Mateo sa kanyang ebanghelyo ang mga pangalang ito. Dahil ito ang salit-salin lahi ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, kailangan natin malaman yung ugat, ang pinagmulan para maintindihan natin ang pagkatao ng isang tao. At ito ay napakahalaga. Hindi lamang noong unang panahon, kahit na ngayon, alamin natin kung saan ba nanggaling ang isang taong ito. At ganun din ang pinahiwatig sa atin na kung tayo ay inaasam natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus, ay tayo din ay binigyan ng pagkakataon alamin saan ba nanggaling ang ating Panginoong Hesus. At dito, sa umpisa pa lang, ay sinabi na sa atin na mula pa kay Abraham, kay Haring David, at si Jesus, matitrace natin ang kanilang salit-salin lahi. Subalit, kung ating titingnan ng ilan ng mga personaheng ito, ay medyo questionable ang kanilang pagkatao. Pero sabi nga ng ating Santo Papa, si Pope Francis, walang perpektong pamilya. Lahat, katulad sa atin, mayroon din tayong mga kanununuan na hindi magandang halimbawa. Katulad sa ating Panginoon, mayroon din siyang mga ilan na mga kanununuan na hindi magandang halimbawa. Katulad na lamang itong si Jacob, kung naalala ninyo, inagaw ni Jacob ang pagpapala o blessing ng kanyang ama sa pamagitan ng kanyang paglansi sa kanyang ama na siya sana ang bunso, ang unang pagpapala ay ibibigay sa panganay ang kanyang kapatid na si Esau. Pero kakunsabo niya kanyang nanay at nilagyan nila ng balahibo ng kamilyo ang kanyang kamay dahil ang kanyang tatay ay bulag-bulag na. At yun lang ang kanyang malalaman na yun ang kanyang anak na si Esau. Dahil dito, napasa kanya ang pagpapala ng kanyang ama. At kung babalikan din natin ang buhay ni Haring David, si Haring David ay isang pastol sa umpisa pa. At nakita natin ang magandang halimbawa niya, pero nagkasala din si David. Nang siya ay naging hari na, ay naandyan sa kanya ang tukso. Kaya habang nandun siya sa itaas, doon sa kanyang palasyo, hindi siya sumama sa kanilang kampanya ng gera. Tinamad-tamad si David. Nakita niya
ang isang babaeng naliligo, si Bathsheba. At dito gusto niyang angkinin. Ngunit napag-alaman niya na ito pala ay asawa ng kanyang sundalo. Kaya anong ginawa ni David? Sinugod niya si Urias doon sa gira na kung saan siguradong mamamatay. At yun na nga ang nangyari kay Urias, nasawi siya sa gira. At dito, tinupad ang balak na masama ni Haring David. Kinuha niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba at sila ay nagkaanak na si Haring Solomon. So, ibig sabihin, hindi perpekto din. Mayroon ding mga pagkukulang ang mga kanununuan ng ating Panginoon. Ngunit ang sabi ng ating Santo Papa, sa kabila ng mga pagkukulang ng ating pamilya, ang susi ay ang kapatawaran sa mga nakaraan. Minsan kasi, kahit na tayo, tinitingnan natin ang ating mga karanasan at mga nakaraan na parang marka na hindi na mabubura at hindi na mababago. Kung ano yung mga nagawa natin ng masama ng ating mga kanununuan, ay hinuhusgahan na rin tayo sa kasalukuyan. Kaya pag iyon, ang tatay mo noon ay magnanakaw, naku, magnanakaw ka rin. Ano? Kung nanay mo chismusa, chismusa ka rin. Ano? Kung tatay mo bisyuso, sugarol, sugarol ka rin. Kung ang tatay mo gangster noon, gangster ka rin ngayon. Para bang hindi na tayo makawala sa nakaraan. Para bang nakakulong na tayo na parang alipin. Dahil ito na ang kagawian, ito na rin ang ating gagawin. Para bang sistema natin dito sa atin sa Pilipinas. Maraming mga kurakot, maraming korupsyon, at dahil sa mga pagkakamaling ito ng iilan, marami sa atin na karamihan ang nagdurusa. At minsan ito ay nakapanghinap. Bakit ganun? Lalong-lalo na sa usapin ng PhilHealth, ano? Bakit ganun? Hirap na nga tayo sa kalagayan natin ng pandemya. Bakit marami pa rin tayong mga balita na kinukurakot yung pera na pangangailangan ng mga, lalong-lalo na yung mga mahihirap na yun lang ang inaasahan. Nakakalungkot. Wala na bang pag-asa na baguhin natin? Ang ating Panginoon ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Ang tao na maraming pagkukulang, pero pinasok ng Panginoon hindi para ito ay husgahan, kundi pinasok ng Panginoon ang ating abang kalagayan na maraming pagkukulang upang punan niya ng biyaya at kapatawaran. Na kahit na gaano man ang ating pinagdaanan, gaano man kadilim ang ating mga kahapon, hindi kailanman manatili ito, bagkus man tayo ay binigyan ng ating Panginoong Diyos na pwede nating baguhin katulad ng ating Panginoong Hesus. Sa bunga ng kasalanan, siya ay nagdurusa para sa atin. At gayon din ang hamon sa atin mga kapatid. Sa pangalawang araw ng simbang gabi ay napakahalaga ang atin ding pagbalik tanaw sa ating kahapon. Sabi nga, kung sino yung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi mararating ang kanyang paruroonan. Napakahalaga na magbalik tanaw tayo. Hindi para husgahan lang ang ating nakaraan, kundi para matuto tayo na hindi na muli mapaulit-ulit ang ating mga pagkakamali. Sabi nga,
forgive and forget. No? Pero para sa atin mga Kristiyano, forgive and remember always. Huwag kalimutan, hindi para tayo ay makulong sa mga sakit ng ating kahapon, kundi para matuto tayo na hindi na mauulit ang pagkakamaling yon at tayo ay makapagdesisyon ng bagong landas ng ating buhay. Naalala ko yung aking pinsan na sobra din ang kaniyang bisyo. No? Halos sinisira na niya ang kaniyang buhay. Hindi nag-aaral, nagluluko sa pag-aaral, na kahit na yung kanyang ama ay nagsisikap suportahan. Kaya sinabihan siya ng kanyang tatay, "Anak, tama na yung bisyo mo. Mag-aral ka na ng mabuti. Isipin mo ang iyong kinabukasan. Ihinto mo na yung droga. Masisira lang yung katawan at pag-iisip mo. Ihinto na yung paglalasing mo. Winawaldas mo lang yung pera ko." At sabi ng bata, si tatay, parang magsasalita, malinis sa kanyang buhay. Di ba ikaw din naman noon, adik ka rin. Ikaw naman noon, lasinggo ka rin. Ikaw naman noon, hindi ka rin nag-aaral. Kaya nga, hirap tayo ngayon. At sabi ng tatay, "Anak, alam mo ba, ang tatay ko noon pabaya. Ang tatay ko noon hindi nagsisikap. Hindi ako pinaaral. Ang tatay ko noon ay iniwan kami. Kaya walang nagsasabi sa akin. Pinagsisihan ko yun. At alam ko kung ano ang kalagayan natin ngayon. Pero ikaw, sinabihan na kita. Kasi ayaw kong matulad ka sa akin. Ayaw ko na kung ano man ang dinanas ko, yun din ang danasin mo. Alam ko ang direksyon na yan. Walang kahinatnan na tama sa buhay. Nasa sayo ang desisyon. Kaya nga sinabihan kita para baguhin mo. Sino kaya sa atin ang tanga? Alam mo na mali ang ginawa ko, ginagawa mo pa rin ngayon. Hindi na ba pwede natin baguhin ang buhay na ito? Mabuti na lang at sa kalaunan ay nagising yung pinsan ko at nagbago. Mga kapatid, ganito rin ang mensahe sa atin ng Panginoon. Hindi kailanman tayo mapapako at maalipin sa mga mali sa nakaraan. Ngayon, sa ating pag-asam muli sa pagsilang ng ating Panginoon, sa mga maraming salit-salin lahi nakita natin, pwede muli itayo ang kabutihan ng Diyos. Katulad ni Maria, hindi madali ang tumugon sa utos ng Panginoon. Kaya nga, nung sinabihan siya ng pagdating ng anghel, ang mensahe na pinigay ng Diyos, "Maria, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Ikaw ay mapalad sa lahat ng babae dahil ikaw ang maging ina ng anak ng Diyos." Nagugulumihanan si Maria. Natatakot din siya. Hindi niya alam anong mangyari. Sa murang edad ay inatas sa kanya ang napakalaking responsibilidad. Subalit sa biyaya ng Diyos, handang tumugon si Maria sa kabila ng takot at kalituhan.
At ganun din nawa tayo, huwag nating kaligtaan na sa kabila ng pandemyang ito, ay sobra pa rin ang biyayang binigay ng Diyos sa atin. Nandito tayo. Sabi nga, we survive. Mga survivor tayo. Kasi kung titingnan natin ang kalagayan ng iba't ibang bansa, hanggang ngayon ay ang lupit pa rin ng epekto ng pandemyang ito. Libo-libo pa rin ang nasasawi kahit na naandyan sa kanila ang kanilang yaman, ang technology nila, pero ang dami pa rin nasawi. Dito sa atin, kahit na maraming pagpupuna, salamat sa Diyos. No? Doon nalungkot tayo dahil marami din at ilan din ang nasawi sa atin at hanggang ngayon ay naandyan nakipaglaban pa rin sa kanilang buhay na sa ospital. No? Pero, kung tutusin, ay tayo ay nakaraos pa rin. At yun palagi ang isama natin sa ating panalangin na nawa, matapos na itong pandemyang ito. Upang sa ganon, ay tayo ay makapamuhay na normal sa ating buhay. Magkaroon lang ito ng katuturan kung tayo mismo ay handang lumaban, makipag-cooperate, mag-ingat palagi upang sa ganon ay masuong natin ng maluwalhati ang pagsubok na ating dinaranas. Katulad sa hamon ng ating mahal na ina, nawa mga kapatid, huwag tayong ilalim sa takot, bagkus man damhin natin muli ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin na kung tayo ay magkakaisa, malalabanan natin ang pandemyang ito. At ito yung ating pagsusumamo. Nawa, katulad ng ating mahal na ina, handa rin tayong tumugon sa ating Panginoon. Matupad nawa ang iyong kalooban, Panginoon. Magsitayo tayo.